maka one-on-one sit down natin ng nag-iisa, Star for All Seasons. Ate V, thanks MJ, maraming salamat po sa lahat ng viewers. Mabuhay kayo, Merry Christmas. I love it. Merry Christmas talaga dahil ikaw ang mapapanood namin at balita ko. Actually, kung balita nababasa ko, no, isa to sa or if not, pinaka-inaabangan ngayong MMFF. Naku, Diyos ko, I'm praying. Abangan nyo because we're going to give you something different. This one, I assure you, something different. We will make sure matithrill kayo dito. Even ako din, MJ, sa 62 years ko na sa industry, nag-iisip nga ako sa dinami-dami ng pelikulang ginawa ko, naisip ko, ginawa ko na ba ito? Hindi pa. Oh, wow. First time kong gagampanan ng role na ito. So, ito yung nakapagbigay ng challenge sa akin na meron naman akong ibang ipapakita sa mga manonood dito sa Uninvited. Lagi po kayong may bagong pinapakita. At sinabi nyo na nga, sa 6 decades, usually, isipin mo, nagawa mo na lahat. Because day in, day out, parang, di ba, kayo na po yung pinaka-awarded. Di ba? Akala ko rin, nagawa ko na. Kasi meron na rin ako isang dark movie na ginawa, yung Tagos ng Dugo. Yes. Pero malayo. At Tagos ng Dugo ay more of mental issue. This one is more of a mother issue. Oo. A mother will do anything and everything para sa kanyang anak. At yun ang makikita nila dito. Everything kayang gawin ng isang magulang. May pisikalan po ba? Kasi we do know we are gonna dive in some dark scenes here. Marami. Oh. Marami. Bakit po sa inyo? Marami. Oh, wow. Marami. Ayoko lang i-spoil, no? Pero it's different. It's different. Gusto ko lang na magulat din kayo. Kasi alam mo kung anong kabuuan ng pelikula. It's about love of a mother. Yes. Ang nanay, kayang gawin ang lahat para sa anak. I know I'm a mom. Kaya nga pumatay ng ina para sa anak. Also justice. Meron kami dito issue ng justice. And at the same time, yung abuse. Makikita nyo dito sa pelikulang yan. Yung abuse, justice, love of a mother, ito yung bumubuo ng Uninvited, na you can do anything and everything for your kid. And also, kailangan din natin ng hustisya kung minsan. Yes, and do you feel like you could also do this for your own kids? Ako? Para sa anak ko? Oh my God. Sana hindi naman mangyari, di ba? Huwag naman, Lord. Oo. Sorry. Yes, go ahead. Go ahead. Ayan. Wag naman, Lord, wag naman. Pero sabi ko, wag kantiin nyo ako. Lahat gawin nyo. Negative, lahat gusto nyo kung anong gusto nyo gawin sa akin, makakasakit sa akin, gawin nyo. Wag lang. Ito ako na nagsasalita, wag lang sa mga anak ko. Because hindi nyo ako magugustuhan pag sinaktan nyo ang mga anak ko. I mean, you know, I will, pangit lang pakinggan, but I will do anything and everything for my children. It's me now talking, Vilma Santos. Grabe. You really, no, not my children. Not my children. We've been seeing that side of you din naman po, especially with how you support everyone in your family, your sons. That's very true. Kasi, realization din ng buhay ko, and I thank God for all the blessings. Pero, ang isang realization ng buhay ko, yung fulfillment ko as a woman is being a mother. Yun ang fulfillment ko as a woman. So parang kompleto pala to kasi 'di ba, you're also a mother here who will face up to an evil guy. And how evil is Aga here? Nakita mo ba si Aga? Yes, imagine we're talking about Aga Mulak. Oo, 'di ba? I mean, gumawa na rin si Aga ng sa aking mga kamay, a dark movie noon with Christopher noon, but you will see a different Aga here, Aga Mulak here. You will see a different Nadine Lustre here. And I guess I'm very lucky na I've worked with Mentor. Maraming salamat kay Mentor sa Brian and also sa Project 8, yung kanilang pagko-produce. Napakaswerte kong makasama ang napakagagaling na artista. You won't know. Hindi ka pwede maging lax. If you will not give your 100%, kakainin ka ng buhay. Ganon kagagaling yung mga artista dito. With Mr. Aga Mulak, Nadine Lustre, Best Actor, with Mylene Dizon, Lotlot De Leon, Tirso Cruz III, andyan sila Gio Alvarez, sila
Cholo Barreto, Elijah Canlas, Gabi Padilla na nanalo ng sa cinema actress. I mean, ano pa nga hanap? RK Bagatsing, my God. Si Ronnie, di ba? Hindi directed by Dan Villegas, first time to be working with him. And ano ang challenge ko dito? The way he motivated me parang bagong artista. Talaga? So, ibig sabihin, meron akong bagong ibibigay. Oh, wow! Alam mo, hindi yung motivation na Vilma Santos ito Hindi Na take the lead. Ibang klase yung binigay niya sa akin dito. Kaya siguro ako rin, na-challenge ako na meron akong ibang ginagawa. As per sa gusto at motivation ng director ko, you know. Ate V, gano'ng kahalaga yun na dinidirect ka pa hanggang ngayon? Kasi usually, di ba, pag senior talaga, kasi imagine mo, isa ka sa most decorated actresses of our generation, di ba, of many generations actually. How important is it for you in your craft na may hinuhulma ka pa, di ba? And ang galing na you listen pa rin, di ba? Ayun ang gusto ko, kasi hindi naman ibig sabihin na, porque you're mentioning na nanalo ko ng maraming Best Actress Award, hindi ibig sabihin na you're the best. You're only good as your last film. Diba? Kung nanalo ka ngayon, bukas maaaring hindi. Ang gagaling mo ngayon, bukas pangit na rin ang arte mo. It's not all the time, but I guess the most important thing, whether we like it or not, ang mga director pa rin ng kapitan. They're still the kapitan ng barko. Kung ano ang gusto nila, yun pa rin ang masusunod. Maybe kami mga aktor, we can suggest, direct baka pwede ito, pero at the end of the day, ang masusunod pa rin ang kapitan ng barko at yun ang director. And with Direct Dan Villegas now, I've experienced a renaissance, for an actor na ang tagal na katulad ko. Parang hinanapan niya ako ng bago. Ay, wow. Alam mo, kanina nga sinabi ko, meron dito na isang scene, one particular scene, he wanted me to give 3 iba-ibang reaction. Oh my In gosh. one scene, one take. Pero iba-iba. Itong gusto ko reaction mo ng una, ito yung gitna. Yung huli, kailangan bumalik ka. Believe you me, sabi ko, alam mo, nasasagot ko lang sa director ko, Direct, I will try. Hindi ko sinabi, I can do it. Direct, I will try. Kasi in one scene, not even sequence, 3 reaction na iba-iba na. Wow. Kaya sabi ko lang, Direct, I will try. Kaya paglabas niya, Direct, okay ba? Yung parang bang naghihintay din ako pag sinabi niya. I'm sure 2 thumbs okay up. naman. Doon lang yung, makakahinga ka. Ibig ko sabihin, nandun pa rin yung thrill ko as an actor. Kahit na 62 years na ako in the industry. At yan yung dito sa Uninvited. Ganun yung naranasan ko sa Uninvited. Ate V, how do you view awards right now? Kasi yun din yung buzz around this film, na parang best actors only ang peg dito. Diba? Na para ngayon, pero at this state, in your 6 decades mahigit, how do you view awards right now? Is it still the end all be all of the project you're doing? You know, whether you like it or not as an actor, award is still a big part. Prestige yan eh. Kumbaga, lisensya mo yan na kahit papano parang naituring kang aktor. You get me? Hindi ka lang yung artista. That is the difference na siguro pag sinabing, nakatanggap na yan ng award. Parang hindi ka na lang artista. Parang ang tingin sa'yo, actor yan. Iba yon, iba yung high nun, yung ganon. So, siguro sa mga katulad namin ganito, or let's say dito sa darating na awards night, let's say ng Metro Manila Film Festival, marami pa rin aasam yan. Because whether you like it or not, it's still a prestige. Bonus yan bonus. Malaking bagay, parang, I've done something good, tama yung ginawa ko. Pero at the end of the day, hindi naman lahat puro awards. Kailangan din na maipakita mo na tama yung ginawa mo, nagustuhan ng tao, and at the same time, blockbuster yung movie mo. Importante din yung kumikita yung pelikula. Next na natin yung national artist. I don't even want to think about it kasi sa tinagal-tagal ko na. Yung para bang, if it's meant to be, it's meant to be, it will happen. Pag hindi naman, it will not happen. Yung para ba sa Tagalog, kung ukol, bubukol. Kung hindi naman, hindi bubukol. At saka hindi naman yan ang kabuhay mo. You get me?
at this point in my life, marami pa rin. Importante yan, why not? Diyos ko, being a national artist. Pero hindi yan ang buhay mo. There is so much in life na you need to enjoy and be thankful and and say thank you with all the blessings. So, hindi ka mabubuhay dahil lamang sa isang achievement. But of course, we know actor and us, the whole industry is rallying behind it. And for that, yung ginawa sa akin, I think, na ilang months ago na yung actor, and then a lot of, thank you ha, sa inyong, a lot of, my colleagues in the industry na, who's been, or even in the media na sinasabi, it's about time, long overdue. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero ito totoo, sincerely, yun lang ganyang pagmamahal at suporta sa'yo, panalo na ako eh. Yung they believe in you, priceless yun. Yung para hindi sila mahihiyang humarap sa camera and sabihin sa mga tao, no, ito, gusto ko, it's about, priceless yun. Priceless yun. Sa isang artista, para ikampanya ka ng gano'n at pinaniniwalaan ka, hindi mababayaran ng pera yun. Wow. Kaya sabi ko, ganun lang, panalo na ako. Next year po ba, willing pa kayo mag-MMFF? No, I really don't know. Kasi sa totoo lang, ito hong uninvited, hindi naman talaga meant to be pang MMFF yan. Kasi may sinali na naman ako last year, di ba? When I met you in Tokyo. Di ba? Na-trending kahit sa streaming Yeah, platforms. thank you. Maraming salamat. Tsaka lakas sa abroad. At nanalo din kayo ng awards. Salamat. Best Actress. Salamat po sa mga MMFF. Salamat po. MIFF, salamat din. Opo, na nanalo din ako dun sa MIFF. But this one, nung kinong-conceptualize ito, hindi naman talaga ito pang MMFF. Basta sinabi ko lang, please wag niyo akong i-pressure na kailangan tapusin to, habol natin to sa Metro Manila Film. Wag niyo akong bigyan ng anxiety. Ayoko na, di ba? Kasi hindi ganun kadali na sumali ngayon at iba na ang promo ngayon ng Metro Manila Film. To the point na magtitinda ako ng ticket. Nakita mo yun, Ate V? Gagawin mo ba yun? Metro Manila Film. So when I met you, diba? ganun na nga yun ngayon. Magtitinda na naman ako ng ticket dito. Kaya sabi ko sa kanila, huwag niyo na ako po i-pressure. Hindi ko maisip magtitinda na naman ng ticket. Sabi ko, basta ang importante lang sa akin, I don't know, humabol hindi, ang importante, I just want to make a movie that will challenge me, make a movie that I can be proud of, and then make a movie na masasabi ko kaya ko na namang ipagmalaki. At yun nga yung uninvited. Hindi ko naman alam, masasali na naman sa Metro. Maglalako na tayo, Ate V. Pero maraming salamat po sa MMFF na natanggap po ninyo, which means kinonsider nila. Maraming salamat. 2 consecutive years na napasok ako sa MMFF. Pero kung dumating na wala ka ng choice magtinda ng ticket, magtinda na pa rin ako ng ticket. Bumalik lang po yung mga tao sa sinihan. Yes. Nakapabalik mo naman, Ate V. For 10 movies, not only for uninvited. Of just course. to make sure maging successful ang Golden. Yes, It's the golden anniversary of Metro Manila Film Festival. So, let's all make it very, very successful para po sa lahat. Imagine nung araw pa, sumasali na ako dito. Oo naman po. Ang dami ko ng pelikula, dalaga pa yata ako sumali. Mas matanda po yung career sa MMFF. Diba? Sumasali. Diyos ko, gano'n na ba ako katanda? Oh my God. Hindi na mahalata. Oh my God. But anyway. Demi Moore is shaking. Diba? Mas mukhang youthful. Pero at the same time, tinatanggap ka pa rin. And for that, ano na po yun? Karangalang ko na po yun. So let's make this successful. But please, don't forget uninvited. Something that will thrill you. That I assure you. Promise. Ate V, super last question. Ano yung iba mong papanoorin pa? Given it marami, mga kaibigan ko rin lahat yung nandyan eh. Siguro I will watch also Espantajo. Dapat kay Judy Ann, Chito Ronyo, di ba? Ano yan, mga pamilya ko rin yan, kala Attorney Joji. And then, why not? With Vice din. Vice also. And Vic Soto is my kumpare. Yes. And also, Carlo, a very young love story. Carlo is my inaanak. So, yung mga... Para lahat na rin pamilya pala. kami. Oh. Pamilya kami dito, you know. So, kung given a chance at meron akong papanoorin,
siguro makapanood ka pa ng 4-5, why not, di ba? And at the same time, support the industry. Of course. Di ba? It's about time, hindi nila matatalong abilidad ng Pinoy. Kaya nga, please, pumunta na kayo sa theater. Iba pa rin yung nanonood ng marami kaysa nandun lang kayo sa dalawa sa kwarto. Madinig nyo yung reaksyon ng mga tao. Iba pa rin po yun. Balik natin yung values na yun. Enjoy our movie industry, enjoy good movies, and at the same time, enjoy the reaction ng mga tao. And then you eat out, talk about the movies that you saw. Oh my God, that's the Filipino Best values. The best. Tama na muna, puro Cellphone. cellphone. Usap naman, di ba? And enjoy our movie industry. Thank you so much.